Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Shalom Alaikum. Ang ebanghelyo ngayon na binabasa sa buong daigdig sa lahat ng mga simbahang Katoliko ay hango sa ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 11, verses 25 to 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marunong at mga tatalino, at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sabata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayag ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon, napuri ka namin, Panginoon Jesucristo. So, type 30 na lang sabi ng alarm. So, ang ebanghelyo ngayon ay karugtong pa rin ng kahapon. Continuous ito. So, yung sinabi dito ang Panginoon na sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marunong at matatalino at inihayag sa may mga kalooban tulad ng sabata. So, makita natin sa mga ebanghelyo na laging, di ba, nung maalala natin dun sa Matthew chapter 18 verse 2 na lumapit ang mga bata sa Panginoon ay pinagwikaan sila ng mga alagad. Then, sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 18 verse 2 na hayaan ang mga batang lumapit sa kanila. Sabi dito, tinawag na isang bata, pinatayo sa harapan niya at sinabi, verse 3, tandaan ninyo, ito kapag hindi kayo magbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagharian ng Diyos. So, ano ba yung mga katangian ng mga bata, di ba? Ang mga bata ay nagtitiwala sa umaasa lamang sa kanilang mga magulang. Wala silang sariling kakayanan, wala silang maipagmamalaki. They are just dependent to their parents. So, yan din yung ine-expect ni Lord sa atin na maging dependent tayo sa Kanya. Wala tayong dapat ipagmalaki katulad ng bata. At ang bata, ang isa sa katangian din ng mga bata na kapag pinangakuan sila, ay pinangahawakan nila yung ipinangangako sa amin. So, yan din yung ine-expect sa atin ni Lord na maging katulad tayo ng mga bata. And then doon sa Matthew chapter 19 verse 14, tingnan natin. Sa Matthew 19 verse 14, tapos sinabi niya sa hayaan ninyo mapit sa akin mga bata, huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. So, kasi nga, walang may pagmalaki yung mga bata. Dito kasi sa verse nitong binasa natin sa Matthew 11:25 to 27 na inilihim ng Panginoon sa mga matatalino at marurunong at inihayag sa may kalooban ng katulad sa mga bata. So, andun kasi yung humility sa mga bata kasi wala silang may pagmalaki, unlike minsan kapag mga matatalino na puro na lang galing yung pinanghahawakan, puro na lang kasariling kakayahan ang pinanghahawakan. At mayroon din sinabi dun sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, sabi dito na related, ibasahin natin kasi related sa dito sa ebanghelyo ngayon. Sabi ay ganito sa 1 Corinthians 1:27, basahin niyo po. Sabi, subalit pinili ng Diyos ang palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marunong at ang mahihina sa turing na sanlibutan upang hiyain ang malakas. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga tinuturing ng dakila
sa sanlibutan. So, di ba kung tutuusin ay sa unang-una pa lang sa nung ipinanganak ang Panginoong Kristo, ipinahayag niya yung kanyang sarili na ang unang makakita sa kanya ay ang mga pastol, di ba? So, mga pastol, mga hamak na tao, halos hindi hindi pinapahalagan sa lipunan. So, pero mo, di ba, nagpahayag sa kanila yung mga anghel, then sila yung kauna-unahang nakasaksi na nakakita sa Panginoon nang siya ipanganak sa sabsaba. So, yan. Ipinapakita lamang na kasi kapag makilala natin ang Panginoon in our human understanding, ay maaari nating ipagmamalaki. Ang galing ko kasi talagang I have studied it, talagang pinag-aralan ko ito, kaya alam na alam ko. So, instead na ang kapurihan ay mapunta sa Panginoon, sa atin, naagaw natin or inaangkin natin yung kapurihan, inaangkin natin yung karangalan na nalalaman natin ang mga bagay nito because of our knowledge. Pero sinasabi sa pagiging katulad ng mga bata ay ang pagiging katulad ng mga bata ay sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20 ay ganito ang sinasabi, mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Yan. Childlike faith, but hindi magiging isip bata. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, huwag kayong mag-isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. So yan. Magiging katulad tayo ng mga bata, not in pagiging childlike na pag-uugali. Diba, may pag-uugali yung bata na kapag hindi binigay yung gusto is magtatantrum, diba? So, ang sinasabi dito, magiging katulad tayo ng mga bata na walang muwang sa kasamaan. Magiging yung positive attribute ng mga bata, yun yung ipopossess natin. Wala kayong may pagmamalaki, wala defendant kasi yung mga magulang, at ang bata ay mahilig manghawak sa kung ano yung ipinangako ng kanyang magulang sa kanya. So, yan yung sinasabi sa Ebanghelyo ngayon na ipinahayag ng Panginoon ng kanyang sarili, ipinahayag ng Diyos ang kanyang lihim na panukala sa mga taong may nagtataglay ng kababaang loob, nagtataglay ng kalooban na katulad ng sa bata. Then sabi dito sa kasunod is, verse 26, so Ama, sapagkat kayo ng kinalugod mo, ibinigay na sa akin ang aking amang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. So, walang nakakakilala sa ama. Kung meron mang nakakilala sa atin is sa personal na buhay natin. Kung meron man nakakilala sa atin is yaong nakasama na natin noon pang una. Pero kung bago lang tayo nagkasama, how do you know paano mo ako makikilala? Diba? Hindi mo ako mahusgahan kaagad na sapagkat hindi mo ako kilala. So makikilala mo lamang ang isang tao kung matagal mo na siyang nakasama or noon mo po siyang unang nakasama. Sabi dito ng Panginoon, inaangkin ng Panginoon na ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpapahayagan niya. So, yung consistency naman ng sinasabi ng Panginoon patungkol sa Ama at sa kanyang sarili is siya lang ang ganap na nakakilala sa Ama kasi from the very beginning, they are together. They are together, di ba? Yun yung sinasabi ka natin sa Catholic Church, yung misteryo ng Diyos ay hindi natin madalumat, hindi natin malirip or mafatom
yung mystery of God. Pero sinasabi nga dito ng Panginoon ay wala nakakilala sa Ama kundi ang anak, at wala nakakilala sa anak kundi ang Ama, at vice versa. Kasi sinasabi sa banal na kasulatan, di ba, na sabi niya doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, lagi nating inuulit-ulit din, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Sabi niya din sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and dwelt among us. And we saw His glory, sabi ni St. John, a glory as of like of the Son of God, as of the Father, sabi niya. Sa inyo John chapter 1 verse 14. Sabi rito, makita namin ang kanyang kalwalhatian. So John 1:14. Sa English, maganda sa English pakinggan. Sa New American Bible, sa John 1:14, mga kapatid. So pagpapatunay na inaangkin ng Panginoon na kilala niya ang Ama. Kasi from the very beginning, they are together. Sa verse 14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. And made His dwelling among us, and we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. So, maninaw mga kapatid, at itong sinasabi dito sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, yun nga sinusuportahan ng Hebrew chapter 1 verse 2. Nasabi na ang Panginoong Jesucristo dito sa Hebrew chapter 1, sinasabi, ngunit ngayon siya'y nagsalita sa atin sa pagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob, at siyang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Then verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. So, buksan niyo sa Bible, no? Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Yan. Diba? So, very clear doon sa sinabi dito sa Matthew 11:27. Diba? Na ibinigay na sa kanya ang pamamahala. Siya yung namamahala, nag-iingat sa lahat. And then, yun yung sinasabi ng Panginoon na walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. Kaya nga sinabi niya doon sa John 10:30, sinabi niya doon na ako at ang Ama ay isa. You see? And then doon sa itong Hebrew 1:2, sinasabi dito na kung ano ang Ama, ang Diyos, ay gayon din ang anak. Then doon sa Solomon, they are one in God, as being God. Di ba? Yung sinasabi naman doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, alam ko in Solomon, natural. Hindi mo ba naintindihan? Hindi mo ba nabasa? Nabasa mo ba talaga yung John chapter 1 verse 1 to 3? Talaga nagkalaman siya kasi nagkatawang tao siya, di ba? Hindi maintindihan yun. Basahin mo sa John chapter 1 verse 1 to 3. Then compare it to si Hebrew chapter 1. Basahin mo yung Hebrew chapter 1. Huwag lang yung kung ano yung spoon feed sa'yo ng ministro mo. Na-discuss na yun kahapon. Huwag kang aasa na parang spoon feed ka lang ng ministro mo, tatalon ng iba't ibang salin ng Biblia. Sinagot ko na sa iyo. Sinagot na kita, nagkalaman ng Panginoon sa Kristo kasi nagkatawang tao. Paano siya mamamatay sa krus kung hindi siya nagkatawang tao? So obviously. Okay. And then, pagdating doon sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, pinasagot kita, basahin mo yung John chapter 1 verse 1 to 3, yung buong John chapter 1.
And then yung buong chapter 8 ng John, basahin nyo yun. Buong chapter 8 ng Hebrew, basahin nyo yun. Huwag yung tatalon-talon ka lang. Ang Panginoong Jesucristo nagkalaman kasi yung nagkatawang tao. Nagkatawang tao ba ang Ama? Nagkatawang tao ba? Hindi. Ang Panginoong Jesucristo lang nagkatawang tao. Sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 9, sabi rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Yan. Ang kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. May mga kapatid, malinaw, di ba? Okay. Then doon sa Philippians chapter 2 verse 1 to 3, mga kapatid, di ba? Chapter 2 verse 5 to 8, sinasabi doon na related pa rin dito sa Colossians chapter 2 verse 9. Sabi rito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus kahit siya ay Diyos. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Related din ito doon, makikita rin ito doon sa John chapter 8. Kaya nga siya babatuhin ng mga Hudyo kasi ipinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. At nung kinote niya yung John chapter 8 verse 58, nagpulot sila ng bato, di ba? Doon basahin niyo yung John chapter 8 ng kabuuan. Huwag lang yung verse 40 somon. Ikaw binabasa mo kasi kung ano lang yung pipid sa'yo ng isasaksak sa bungangaan mo ng ministro mo. Kaya, ganun lang. Hanggang ganun lang. Pero yung mga exegetical approach na pag-aaral, hindi nyo ginagawa yun. Sabi nito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. So that is why nagkalaman siya kasi nagkatawang tao nga. Colossians chapter 2 verse 9, kaya nga yung 2 John 1:7, ang tinitwist ito ng iba Doon isang sekta dito sa Pilipinas no tinatag ng 1914, yung 2 John 1:7 na kapag hindi natin pinapahayag na si Kristo ay tao, ibang sinasabi doon, kapatid. Ang sinasabi sa 2 John 1:7 is ganito. Basahin mo ang buong Biblia somon para malalaman mo yung sinasabi ko sa iyo, kaya hindi mo matanggap-tanggap ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo kasi para kang kabayo na may ginagamit sa kalesa at para kang bata na until now spoon-feeding ka pa rin when it comes to studying the Scripture. That is why kung ano yung sinasabi ng ministro mo, yun yung tinatanggap mo. Yung way of reasoning mo is alam na namin yan. Yan yung sinusubo lang sa inyo ng ministro mo. Sabi dito sa 2 John 1:7, mga kapatid. Take note Sa 2 John verse 7, sapagkat tagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Ayan. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Si Kristo'y naging tao. Hindi sinabing si Kristo ay tao. Hindi ganon. Magkaibang kahulugan nun, kapatid. Si Kristo, hindi sinabi, basahin natin ulit, intindihin natin. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Naging tao, hindi tao. Kapag sinabi dito na, naliwag ganito ang pagkasabi, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ng mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay tao. Hindi ganon. Pero ang term is naging tao. Naging tao. Ibig sabihin, naging tao, he has other nature prior to it. Ano yan?
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we saw His glory, the glory as of that only begotten Son. Diba? Then, kinumpirma ng Philippians chapter 2, verse 5 to 8, na si Kristo ay Diyos, na hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay katulad ng isang ilaitin. Yun yung sinasabi sa Hebrew, John chapter 1, verse 1 to 3, then verse 14. Then, sinangayunan din ng Colossians chapter 2, verse 9. Then, sinangayunan din ng Hebrew chapter 1, verse 2. Then, dito, sinasabi sa 2 John 1:7, ay naging tao. Pag sinabi naging tao, He has other nature. Hindi mo naintindihan yung term na na term na naging tao. Ibig sabihin, He has other nature. Ano yun? Sa Colossians chapter 2, verse 9, ano sabi din ulit doon? Ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo nang siya'y naging tao. Bakit naging tao? Ibig sabihin, He has other nature. Hindi, ang sinabi sa 2 John verse 7, hindi tao. Kapag ipinapahayag, halimbawa, kapag hindi natin ipinapahayag na si Kristo ay tao, yun yung mali. Yun yung sinasabi na magiging antikristo ka kung hindi mo kinikilala si Kristo na tao. Pero ang sinasabi kasi dito, naging tao. Ibig sabihin, He has other nature prior to it. And what is that? He is God. Diba? Kaya nga, babatuhin sa lamang Hudyo kasi ipinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. Sinabi niya sa John chapter 10 verse 30, ako tama mga isa. Then, sinabi niya, inangkin niya rin yung John 8:58, before Abraham was, I am. Kailan pa ba si Abraham nag-exist? At the same time, yung I am na yun, kung nag-aaral ka ng Biblia, ang I am na yun is ang titulo na ipinakilala ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai. Sa Exodus chapter 3, verse 14 to 15. Kung magtatanong sila kung sino ako, anong sasabihin ko? Tell them that I am who I am. Then, nung kinlaim ito ng Panginoon sa Kristo doon sa John chapter 8, lalong nagalit sila. Kasi yan yung titulo na ipinahayag ng Diyos sa mga Israelita. Yan. Yan mga kapatid. Kaya nga itong 2 John 1:7, intindihin natin na yung term na naging tao at tao, kung sinasabi doon, kung hindi natin pinapahayag na si Kristo ay tao, yun yung delikado kami naman na kumikilala sa Panginoong Kristo. Pero ang sinasabi doon, ang sino mang hindi nagpapahayag, ang marami na dumarating sa sanlibutan ng mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naging tao. Ipinapahayag namin yun na naging tao siya, nagkatawang tao siya, naging tao siya. Kasi bago siya naging tao, He has other nature prior to it. And what is that? Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, Colossians chapter 2 verse 9, then dito sa Hebrew chapter 1 verse 2. Sino ang Diyos na Jesus? Kinikilala niya ang Ama na Diyos. Pero kinikilala din siya ng Diyos na ang anak na Diyos. Di ba? So ano ngayon? Nawala na rin yung pagka-Diyos ng Ama? Di ba? Yun yung, alam nyo yan. Sa Hebrew 1:8, di ba? Nakahanap kayo ng Jewish translation. Pero all the translation ng Bible, maging yung mga scholar, maging si George Lamsa is kinikilala niya. Ang kinikilala niyo lang kay George Lamsa is yung Acts 20:28. Pero hindi pa rin nagkamali si George Lamsa. Kasi si George Lamsa doon sa Acts 20:28 is wala pa rin pagkakaiba yun kasi si Kristo ay Diyos. Kaya kung Kristo ang nilagay ni Lamsa doon, it does not matter because Christ is God. So dalawa ang Diyos nyo.
Kung ang Diyos nyo is kaya palang i-contain ng mathematical formula na imbento lamang ng tao, mahina yung klase na Diyos na kinikilala nyo. So, ibig sabihin, dapat iwanan nyo na yun, bumalik na kayo sa Katoliko. Kasi yung Diyos nyo pala, kaya palang i-contain doon sa mathematical formula na imbento ng tao. At saka, ang alam nyo lang pala na mathematical formula is addition. Hindi kayo nakapag-aral ng multiplication. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Hindi 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alam nyo lang, addition lang pala. Pero nakakatawa kayo kasi sa mga kanta nyo, binabanggit nyo ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Di ba ang Espiritu Santo sa inyo is power lang? Or kapangyarihan lang? Hindi naman siya personality. Obviously, yung mga grammar ninyo is kung nagbabasa kayo ng Biblia at may mga grammar subject naman kayo, hindi kayo magpapauto doon sa mga sinuspoon feed sa inyo. Kung may nakapag-aral kayo ng grammar, ha? Kaso lang, sabi ni Ngayon Ventilacion sa debate na kay James White, you're not basing your faith based on grammar. Pero ang grammar is napaka-importante. Kaya mali yung di ba? 10 utos ka na naman. May video ako dyan about sa 10 Commandments. Sinagot ko yung Amerikano na about doon sa 10 Commandments na sinasabi niya hindi raw yun yung 10 Commandments of to. Andyan sa profile ko na may na gawa ko na yan, mga 10 minutes. Medyo mahaba lang. Tsagain mo lang talaga. Meron ako dyan sa profile ko. Hindi ko na yan kasi out of the topic ko yan. So, at the same time, sasabihin ko sa'yo, sa Biblia, may maipapresenta ka. Ikaw rin naman babalikan. Sa Biblia, may maipapresenta. Sa New Testament especially. Sa New Testament, may ipapresenta ka ba to support na natalikod ang iglesia ang itinatag ng Panginoon? Na mismo ang saling ng Panginoon nagsasabi. Di ba? It concerns about the Church of the Lord Jesus Christ. Di ba? Sa Matthew 16, nung itinatag yung kanyang iglesia, may binanggit pala doon, but after a period of time, may sinabi ba ang Panginoon sa Kristo doon na matatalikod ang kanyang iglesia? Meron ba? Or even sa buong New Testament, meron ba siyang sinabi doon na matatalikod? Kaya naniniwala kayo na sugo si Mang Felix. Kaso lang, nag-claim siya na natalikod, hindi siya ang naunang nagkaroon ng aral na ganyan. Hindi siya nagkaroon ng aral na ganyan. Ang unang nag-claim si Joseph Smith. Okay. Saan nga? Mag-provide ko ng biblical passage na sinasabi na talikod dahil ito'y itatayo muli ng isang tao. Ang kaso, nauna nga sa inyo nag-angkin yung si Joseph Smith. So kung basihan mo ng credibility, mas parang credible si Joseph Smith kung sakaling bigyan natin ng benefit of the doubt. Kasi si Joseph Smith may mga revelation siya kuno. Tapos meron siyang nakapag-provide siya ng Book of Mormons. Sa inyo wala. Until now, yung lahat ng salin, hahanapin nyo ang makakaangkop lang doon sa inyong pananampalataya. Ayan. So wala kang may provide kahit magdebate pa kayo, i-allocate nyo uli ng debate si Father Darwin about sa pagtalikod. Hindi kayo maobra doon. Hindi kayo obra, hindi papasa yung hindi kayo papasa saan doon na natalikod ang iglesia ng tinatag ng Panginoon. Hindi kayo papasa. Di ba? Kaya nga wala kayong subject matter na debate about sa pagtalikod kasi hindi nyo kayang pagtawanan yun. At hindi nyo yung kayang pangangatawanan. Ang natalikod, basahin mo sa 1 John chapter 2 verse 9. Basahin mo. Yun yung mga natalikod. At
malalaman mo kung sino yun. Basahin mo sa 1 John 2:9. Kung may Biblia ka doon. Ulit, total, hindi naman nanonood yung ano nyo. So, hindi naman nila kilala kung sino ka. Basahin mo, total, hindi naman nakikita ng ministro. Hindi niya naman alam nagbabasa ka ng Biblia. Basahin mo sa 1 John 2:9 kung sino yun. Okay. So, yan lang mga kapatid. Alas 6 na. So, alas 6 na. So, na pinapakilala ng Panginoon unti-unti sa kanyang mga alagad ang kanyang sarili. Pero bago ka magpaalam, so basahin mo yung 1 John 2:9. Basta kapag walang nakatalatingin na ministro, magbasa kayo ng Biblia. Huwag nyo lang ipaalam kasi baka mamaya matiwalag. Pero dapat, since nakatoliko din kayo dati, dapat magbalik-aral din kayo sa ano ba yung aral ng Catholic Church na tinalikdan ko. Dapat ganun. Ano mo siya. Ibalikan mo yun. Dapat katoliko kayo before di ba? Doon naman dahil lahat nagpasimula Dapat balikan niyo yun. So, maybe that is why now, my dear brothers and sisters, that is why mga kapatid, tayo na mga Katoliko, kaya nga sinasabi doon sa sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Let us just continue, sabi niya, mag-ipahayag, continue to preach the word of God whether in season or out of season. So dapat kung gusto niyong lumipat sa ibang sekta, walang problema, pero make sure na aralin niyo muna yung pagiging Katoliko niyo. Kasi ngayon yung mga matatalino, mga pastor ay mga pundador mismo ng mga sekta nag-convert na sa Catholic Church. So, tapos kayo, hindi niyo masyado alam yung pananampalataya, lumipat kayo sa ibang sekta. So, di ba, mas nakakalungkot yung gano'n. Dapat aralin natin yung pananampalataya natin bago tayo maggawa ng desisyon na malaking impact sa buhay natin. So, shalom. Maybe that is by now. May God bless us all and keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan tayo kasama ng ating mga mahal sa buhay at mga ikinabubuhay at mga ari-arian. In Jesus' name, amen.